Hello po sa inyong lahat mga ka-crypto. Ako po si Pinoy Crypto Trader at sa video na ito ay atin pong pag-uusapan ang tungkol sa balitang ito kung saan ang sabi po rito ay when will the market experience peak bull run? Analyst predicts. Yan, marami po kasing nagtatanong kung kailan nga ba makakaranas ang crypto market ng kanyang peak bull run. Para sa mga hindi po nakakaalam, kung pag sinabi po nating peak bull run ay ito po yung mga nagsisitaas ang presyo o yung mga pinakamataas na presyo na makakamit ng mga cryptocurrencies sa magaganap na bull run na ito or kasalukuyang bull run. Kaya yan yung kung pag sinabi na rin natin na peak ay dito po yung ito po yung kung saan ay kung kailan magtatala yung mga cryptocurrencies ng kanilang mga all-time highs na mga presyo. Kaya yan, pagdating po sa katanungan na ito ay meron pong isang analyst ang naglabas ng kanilang pahayag or prediction kung kailan magaganap ang peak season na ito. Ayan, yung peak season po pala ang tawag dito. Kaya ayan, bago pa tayo magpatuloy ay nais ko lamang po munang bigyang linaw ang aking disclaimer kung saan ang nilalaman po ng video na ito ay hindi po ito isang financial advice. For education and information purposes lamang po ang layunin nito. Maliban po dito ay nais ko na rin pong magbigay babala na wala pong kahit anumang group chat ang Pinoy Crypto Trader. CryptoQuant's analyst Dan has come up with a logical explanation claiming that the peak bull market is yet to arrive. The analyst's reasoning is based on the Bitcoin's active address index, claiming that the peak bull market market momentum is still imminent. Kaya yan, ang naglabas po ng kanyang analyst dito ay si Dan. Isa po siyang CryptoQuant analyst. At ayon po sa kanyang logical na explanation, yan, or makabuluhan na paliwanag ay hindi pa dumarating ang peak bull market or peak season. Ayan, wala pa tayo dyan. Kaya ang kanyang paliwanag po rito or dahilan ay makikita daw po natin or nakabase daw po ito sa mga bilang ng mga active na Bitcoin addresses. Kaya ayan, ay base po sa kanya ay yung peak bull market or peak season ng crypto market ay nalalapit pa. Ito ay nalalapit. Ayan. Or malapit na pong maganap. Analyst forecast continued market bull run. Ayan. Yung mga analyst ayon po sa kanila ay patuloy po yung bull run na nararanasan ngayon ng buong crypto market. Ayan, ito po yung actual na post ni Dan or ng CryptoQuant. It's not yet the peak of the bull market. Ayan, wala pa tayo sa peak season. The number of active addresses rises twice in a cycle. First, when a bear market ends in start bull market. And secondly, when the market reaches near the peak of the bull market. Kaya yan, dalawang beses daw natataas ang bilang ng mga aktibong addresses sa isang cycle. Ayan, una ay pagkatapos po ng bear market ay ayan, tataas yung bilang ng mga active addresses. Tapos masusundan ito kapag nag-umpisa na ang bull market. Tapos sunod ay ayan, kung pag yung market ay naabot na nito yung peak ng bull market. Kaya yan ang kaya ito po yung sinabi nila na basihan yung active addresses dito kay Bitcoin. Kaya yan. Dan reiterated how Bitcoin active addresses plays a crucial role in determining the pace of a peak bull cycle momentum. Ayan, meron pong paliwanag dito si Ginoong Dan. The number of Bitcoin active addresses is an indicator of how many wallets are actively trading. In other words, whether there will be an increase in new investors can be predicted through this indicator, the analyst noted. Kaya yan ang kapag sinabi po nating Bitcoin active addresses ay ito po ay mga pwede po nating gamiting indicator. Ayan, kung gaano po karami ang mga aktibo na nagti-trade sa kanilang mga wallets. The number of active addresses rises twice in a cycle. First, when the bear market ends and starts bull market. Secondly, when the market reaches near the peak of the bull market. Yan nga yung pinaliwanag po natin kanina na
patuloy po natataas yung bilang ng mga aktibong addresses dito kay Bitcoin. Yan sa unang cycle ay 2 beses daw po ito tataas. Una ay kung pag natapos yung bear market season at kung pag tataas yung bilang ng mga active addresses, at pagkatapos niyan ay tataas po muli ito pag nag-umpisa na ang bull market. At yan po yung pangalawa ay kung ang market ay naabot na nito ang peak ng bull market. Kaya yan, currently we can be considered to be in the middle of a bull market. Kaya yan po ang sabi ni Dan, sa kasalukuyan ay tayo po ay nasa kalagitnaan ng bull market. Ibig sabihin ay wala pa po tayo sa peak ng bull market, pero yan, malapit na tayo sapagkat nasa kalagitnaan po tayo. Eventually, the market will reach the end of the bull market. It will happen when the number of active addresses rapidly increases and reaches near the overheating zone. Kaya yan pa ang dagdag ni Ginoong Dan. Kapag malapit na daw po tayo sa end ng bull market, ay ang bilang ng mga aktibong mga addresses ay mabilis na tataas at ito ay makakamit niya ang or papasok siya sa overheating zone. At yan, merong mga nagsilabasan ng mga prediction dito katulad po ni Tyler Strelihevich para kay Bitcoin na yan, kung pag nabasag na daw po niya ang presyo or resistance dito sa 70k na price level, ay wala na raw pong makakapigil kay Bitcoin. Tuloy-tuloy na po yung kanyang pagtaas. Ganito na rin po itong si Ginoong Robert Kiyosaki, kung saan ay naglabas po siya ng kanyang price prediction na ngayong taong 2024 ay ang next na stopover or kung saan titigil itong si Bitcoin sa kanyang pag-angat sa presyo ay sa presyong $300,000. Yan, taas ng kanilang mga prediction. At hanggang dito na lamang po tayo sa video na ito. Sana po ay inyong nagustuhan ang aking paliwanag dito. Kung inyo po itong nagustuhan, ay pakiclick lamang po ang like button nito. Para naman po sa mga bago lamang dito, kayo po ay aking inaanyayahan para mag-subscribe. Pakiclick na rin po ang bell icon nito dahil ito po ang siya magsisilbing notification nito sa mga bago kong videos na akin pong ina-upload sa aking YouTube channel na ito. Marami pong salamat sa panunood. Ingat po tayo lagi at God bless po sa ating lahat.